hindi malayong mabawasan pa ang mga mamumuhunan sa ating bansa at posible pang lalong sumadsad ang halaga ng piso. Yan ang babala ng ilang eksperto sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ang kudeta sa liderato at pagtatalaga kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, ang barilan sa loob ng Senado, at ang pagtakas si Senator Bato de la Rosa, ang pag-walk out ng minorya, at ang 2 araw na hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon. Sa nakalipas sa 3 linggo, laman ng balita ang Senado. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat isipin na away politika lamang dahil sa ngayon, nakakaapekto na raw ito sa sentimiento ng mga investor. Paliwanag na ekonomistang si Michael Ricafort, bago maglagak ng puhunan ang mga investor sa bansa, isinasaalang-alang ng mga ito ang sistema ng pamamahala, pagsunod sa batas at kung gaano kaepektibo ang justice system. Kaya naman, nakaapekto raw sa sentimiento ng mga investor ang ingay sa politika, lalo't may mga nakabinbing pang mga reforma at panukalang batas. Ayon din sa analyst na si Jonathan Ravelas, dati nang may agam-agam ang mga investor nang pumutok ang flood control scandal. Kaya sa gitna ng gulo sa Senado, hindi malayong mas mababa ang halaga ng investment na pumasok sa bansa at lalong humina ang halaga ng piso kontra dolyar. So ngayon talagang kumbaga medyo kinakabahan na yung mga market observers na parang itong political noise hindi nakakagawa ng trabaho ang gobyerno, lalo na in addressing the 5 Fs, yung food, fuel at saka freight. So yun ngayon ang inaantay ng mga negosyante. Paano ba natin to i-address short term at saka medium term? Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang ingay at gulo sa Senado lubhang nakakaapekto na sa ekonomiya ng bansa. Alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Kung mas mababa ang halaga ng dolyar na papasok mula sa foreign investors, ay lalong hihina ang palitan ng piso kontra dolyar na magreresulta sa lalong pagtataas ng presyo ng imported na bilihin, partikular na ang bigas at langis. Ngayon pa nga lang, inaasahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas na baka lalong mas bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Mayo. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at karne, posible rin daw na lalo pang magmahal ang presyo ng mga bilihin. Ngayon nagsimula nang pumasok sa bansa ang mga bagyo. In the past naman nakikita natin na kapag may typhoon talagang tumataas yung presyo ng pagkain because of course may mga nasisira, may mga nadadamage na harvest. Yung transport natin, yun yung kailangan din nating bantayan as well as the housing, water, electricity, and yung ating LPG. So yun yung mga malaki yung contribution sa ating inflation. So dapat yun yung ma-monitor at ma-mitigate yung price increases. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.